So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's content, ayan, i-game test natin ngayon itong bagong labas na Xiaomi Redmi Note 15 5G. So tara, check natin. So itong processor nito mga ka-J-Vlog ay powered to ng Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 processor. So solid naman siya, at itong variant na to is 6GB 128. So tetest natin itong Xiaomi Redmi Note 15 5G. So 4 games ang ating itetest: ML, Genshin, Honor of Kings at COD. Since 120GB lang ito lang inalagay na natin. So start natin. So first is ML. Ito ang ating settings. So map quality ultra, refresh rate high at resolution HD. Find an oasis in the desert? Just believe that it's there. Take this! Today's forecast, cloudy. Take this! The wind's just right. Attack! Request backup! First blood! Hey, I've seen this movie back in Caravan. Double kill! See any bloody clouds from that angle? Cascade! An enemy has been slain! Ever get beat up by a cloud? Cascade! An enemy has been slain! Today's Cascade! Take this! Cascade! So pagdating sa COD mga idol, napakaganda ng performance ni Poco M8 5G. So far, no frame drops at all while playing this game sa mataas na settings, at napakaganda dahil since naka-AMOLED display siya, solid yung graphics niya. Talagang very detailed dito sa smartphone na to. So next is Honor of Kings. Ngayon iset natin yung settings niya. So FPS high and reso is ultra. You have slain an enemy! So pagdating sa Honor of Kings, solid din ang performance dyan ni Poco, ni Xiaomi Redmi Note 15 5G. So far so good, mataas, maganda performance niya, smooth siya, and mataas sa settings to. So napakalaking tulong din again ng AMOLED display niya, dahil grabe, napaka-solid ng graphics netong smartphone na to, at kayang-kaya niya nang walang kahirap-hirap. So next naman is COD. So yung settings niya, ayan, very high yung graphics, and yung frame rate natin nasa max lang. So yan yung settings natin, both Battle Royale and multiplayer. First blood. Trap deployed. Trigger mark.
So pagdating sa COD, Battle Royale, napakaganda rin ng performance dyan dito sa Xiaomi Redmi Note 15 5G. Meron tayong mga super slight frame drops lang naman na experience, pero so far yun lang naman at bumabalik din naman sa magandang performance niya mga idol. So Matic dito sa COD ay playable naman. Ayan, no? Kahit may kalaban, kayang-kayang i-handle yan ng Xiaomi Redmi Note 15 5G. Changing mag. Reloading. Changing mag. Cover me. So pagdating sa COD multiplayer, mas okay yung performance sa mga J-Vlog. Ang smooth. Ayan, kahit may kalaban tayo, playable siya. No frame drops at all while playing COD multiplayer dito sa Poco M8 5. Dito sa Xiaomi Redmi Note 15. So next is Genshin Impact. So set muna natin yung settings sa pinakamataas. So graphics highest, FPS 60. Low natin yung motion blur. So let's check. Practice my spells in weather like this. I can do half the Okay. work for double Ayan, may the mga impact. frame drop. I'm just teasing. So far, nakakalaro naman. Solid yung speaker, ang lakas. Time to clean up. Okay, nakakalaro naman tayo. Ayan. Playable naman siya mga idol. Ganun talaga pa sinet nyo sa mataas sa settings. Talagang ma-appreciate nyo yung graphics niya. And ayun nga, so far, kahit na 6GB of RAM, matic playable naman dito sa Xiaomi Redmi Note 15 5G. Napakalakas talaga ng Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 processor sa ganito mga presyo ng devices. Ayan, no? Solid performance din. May frame drops from time to time, pero manageable naman siya mga idol. At so far, hindi pa naman umiinit yung smartphone. Pero expect nyo pag sobrang tagal kayo maglalaro ng Genshin dito, take for example mga 1 oras, 2 oras, expect nyo na mag-overheat talaga siya kasi mabigat tong laro, and depende rin sa room temperature, and doon na tayo siguro makaka-experience ng mga sobrang lalang frame drops. Pero dito, so far, sa kanyang settings sa pinakamataas, playable naman siya dito. At kung nag-overheat na siya, for example, dahil sa high settings, set nyo na lang siya sa pinakamababa para mas gumanda pa yung flow ng inyong smartphone, or hindi siya masyadong matagtag when it comes sa performance. Pero so far, playable naman ang Genshin Impact dito sa Xiaomi Redmi Note 15 5G. So yun mga ka-J-Vlog, yung game test natin dito sa Xiaomi Redmi Note 15 5G. So far, so good yung performance nito. Napaka-solid when it comes sa gaming. Although 6GB of RAM lang siya, I know yung iba is malilitan sa 6GB of RAM, especially for this kind of price tag na 10,000 pesos. Yes, tama naman kayo. Pero comparing sa mga ibang 5G sa ganito murang halaga, usually mga 4GB of RAM lang in-offer. Ito, napaka-solid dahil 6GB of RAM na ang i-offer nila. Pero again, comparing sa Poco M8, mas better yung Poco M8 dahil 8GB 256 ito. Ito kasi is 6GB 128. Pero so far, performance-wise, solid din naman dahil lahat po yan ay na-test, ay na-handle niya. Kung mapapansin nyo, wala yung WUWA. Nakapaglaro na ako ng WUWA dito sa ibang segment natin. Playable naman yung WUWA, pero ayun, nagpe-frame drop siya from time to time. Mas better yung performance sa Genshin compare sa Wuthering Waves. Pero yun, kung interested kayo dito, pwede rin pang gaming itong Redmi Note 15 5G. Ang pinaka-the best dito, yung battery performance, napakakunat ng battery, at yung kanyang solid display, tapos yung kanyang loud speakers. Kaya kung interested kayo dito sa smartphone na to, nandito yung ating link. Ito sa gilid
ng ating video. I-click nyo na yung view products dahil meron pong special voucher na naghihintay sa inyo na up to 1,000 pesos additional discount yan bukod sa sale price na sa online. So kung i-rate ko gaming performance na ito, 1 ang lowest and ang highest, ang score ko dito mga idol nasa 8.